Nako, one ball, yari ka kay Senator Dante Marcoleta. Parurusahan ka ngayon ni Senator Dante Marcoleta, one ball sa pinagagawa mo, no? Dito sa kaguluhan sa Senado. Ito hindi pa nagsising in po, hindi pa nagsising in yung pangyayari ngayon dito sa Senado dahil niya kasi nangyari yung Wednesday, no? Wala pa yung mga ibang senador, di pa nagpapakita. Pag nagpakita yung minority sa Monday, no? Diyan magkakaroon debate yan malamang. Kesyo ganyan-ganyan, kesyo ba't mo kami totoo naman talaga, di ba, nawala naman talaga sila. Di ba, sabay-sabay yung minority. Hindi naman namin sinisisi sila, no? Hindi natin sinisisi sila. Kaso itong si Juan Bull, napaka-guilty. Marami nagsasabi sa kanya, na siya ang dahilan kung bakit okay lang sana kung yung MBI pinapasok niya sa ang purpose sa ibang dahilan. Hindi para ipahuli. Nilabag niya yung sarili niyang salita na sinabi niya nakaraan na nasa under custody ng Senado, mapoprotektahan si Bato. Ngayon siya din pala ang lalabag kasi niya alam na niya, nabuking siya ni Senator Marcoleta na alam na niya na una pa lang alam na ni Juan Bull na huhulihin si Bato at darating si Bato. Kaya nga nandoon yung MBI Ano gagawin ng MBI? Nanguhula yung MBI? Ang galing naman ng MBI. Di ba? May mga matulog na kasi dyan sa usapan sa Senado na si Bato boboto nga. No? Ayaw nila pabotohin yan. Ganyan. Ngayon, yari ka kay Senator Dante Marcoleta. No? Wala kang katwiran dito, Juan Bull. No? Walang kaibigan dito kay Senator Dante Marcoleta. O ito nga, dito muna tayo kay Jonel. Isipin mo naman, nasa ng pag-iisip niya, Delima, nanawagan tanggalin na si OHA sa Chief of Lasca. Kaya sinuspended to ba? Diba sinuspended to ng 6 months? Gusto niya tanggalin na. Nasa ng pag-iisip nito ni Junel? Natatanggalin mo ang OSA? Ganun ba talaga yon? Isipin mo, dinipensahan niya lang yung Senado doon sa banta ng papasok na bawal pasukin sa under custody ng batas ng Senado. Huwag papasukin, makukulit. Di ba sabi ko nga sa iyo, sa isang establishment, sa isang mall, lulusubin, sa isang bangko, lulusubin na yung bangko mo na under custody na wag lusubin, may batas, tapos nagpupumilit pumasok. Kasi pag ang isang may armado po, kahit anong ehensya ng gobyerno, pag isang armado po ang pumasok at may laman yung Senado, ang laman niya hindi naman yung mismong suspect lang Halimbawa si Bato, ang laman niya yung kamag-anak ng senador. Andun yung anak ata ni Joel Villanueva. Andun yung pamangkin ni staff nila Senator Marcoleta. Madaming tao doon. Mga kamag-anak, yung mga doon, nag-aabang pag-uwi, nasasabay na sila. Di ba? Apektado. Maraming senador na doon. Marami pa mga staff ng Senado nandoon. Natetret sila. Ano nangyayari? Barilan. Ano nangyayari? Bakit ganito? Di ba? Ngayon, ang gagawin ng Sergeant of Arms, trabaho niya ng OSA bilang Chief Chia Plaska, puprotektahan niya yan. Huwag kayo papasok hanggang sa ito, huwag kayo papasok. Kung ayaw pa rin, pupumilit pa rin, warning shot na. Di ba? Buti niya, warning shot lang Di ba? Kasi sa trespassing, sa bahay na trespassing, huwag kayo papasok. Ikaw, ikumpara mo na lang, Jonel. Sa bagay, yung galit nila, Jonel, kasi, kaya nawawala sila sa sarili nila. Nangingibabaw sa kanila yung galit sa mga Duterte. Nawawala na sila sa kanilang mga pangangatwiran. O pagpasensya nyo na po yung mga yan. Hindi na uhupa ang galit nila. Sa madaling salita, pinaupo natin sa gobyerno to mga to, punong-puno ng galit ang kanilang puso. No? Pag ganyan ang congressman, isang representative sa isang distrito, wala pong mangyayari. Ang nakikinabang lang yung mga bumoto sa kanya. Ang nakikinabang lang yung may mga gusto sa kanya. Pero yung mga taong nasa paligid niya na hindi siya gusto, hindi nakikinabang. Kasi alam niyo po sa isang public servant, gusto ka man o hindi ng isang tao, dapat makinabang sila doon sa pangangatwira mo. Ay hindi Kaya napakahirap, sabi ko siya, bumoto ng isang tao na punong-puno ng galit yung dibdib. Tamo si Sarah, hindi naman galit, easy lang. Makikita mo sa pananalita Di ba? Ang sinasabi niya, hindi niya pananagutin yung mga sa kanya kasi pampolitika yan. Ang pananagutin niya, yung mga korupsyon sa bayan. Di ba? Yan ang pinagkaiba nila. Eto, tingnan mo, asan ang niya? Biruin mo, yung gwardiya na nagtanggol, halimbawa yung gwardiya sa bangko, yung gwardiya sa convenience store, nagtanggol doon sa kanyang establishment na pinangangasiwaan. Ngayon, tatanggalin mo yung gwardiya kasi may nanghimasok ng mga magnanakaw. Ganun nangyari sa Senado Hindi naman magnanakaw ang NBI. Yung nasa custody ng batas ng Senado, huwag mong papasukin. Kaso nga lang, nilabag yun ni Juan Bull. Siya mismo ang nag-utos na pasukin. Ngayon, ito po ang ikatlong bahagi po natin kay Senator Dante Marcoleta. Panoorin po. Kasi alam mo bakit mahalaga to? Bakit natin? Kasi
Pag si Senator Marcoleta sa Net25 po nagpalabas ng ganito, hindi nila pinapalabas sa mainstream media, tama? Tama, di ba? Hindi nila maghahanap sila ng pagkakamali ni Senator Dante Marcoleta sa Net25 o magkakamali na magsalita. Yun is place nila puputulin, doon nila ibabalita. Para palabasin si Senator Marcoleta, mali yung sinabi. Ganun po ang style nila ngayon. Kaya tayo ngayon, kaya pinuputol-putol natin yung bahagi ni Senator Marcoleta, tayo pinapalabas natin dito para mas maintindihan, mas malaman ng taong bayan kung ano ba talaga yung sinabi yung totoo ni Senator Dante Marcoleta. No? Ito po, para ano po natin to? Nagpapatupad po ng ating mga batas. Bakit si Rillanes pumasok doon, nagwawagayway, nagseserve ng warrant of arrest, hindi man lang pinahuli ng ombudsman? Oo. Pinailan ba? Wala po. So yun pala, so pwede bang questionin yun? Kasi parang, kailan ba implementasyon ng Kaya suspension? sinasabi ko sa inyo, questionin mo. Kaya ko sinasabi na. Oo, di ba? Kasi kung ganun pala ang ginawa niya, Binugbog nila yung isa sa miyembro ng usahan namin. Nakano na sa simento, sinipa pa eh. ayun, tsaka dinadala pa po sa Meron sasakyan bang sinabi ang ombudsman para suspendin lahat yung gumawa ng ganun? Yun lang pinasok kami. Diba? Yun na lang pinasok sila eh. Ano ba pinasok nila? Ha? Squatter area pinasok? Senado ang pinasok. O wag natin igalang yung Senado. Sige, wag natin igalang yung Senado. Pinasok nyo na eh. Yung mga senador na lang na doon, hindi nyo ginalang yun. Ha? Hindi lamang kumino si ombudsman na, teka muna, mga senador yan. Kung minority pumasok doon, may naiwan, malamang kakampihan mo eh. Kasi majority pinasok yun kasi alam nyo, DDS. Di ba? Kaya nga, magkaibang utak nito ni Boying, pati ni John Wick eh. Si John Wick medyo nakakaintindi eh. Etong si Boying, hindi ko alam bakit eh. Di ba? Kung mananalong bilang mataas sa posisyon, John Wick, Boying, John Wick ako nakikita ko kaysa kanya. Ewan ko bakit. Ha? Ngayon, dito siya sabi si Senator Dante Marcoleta na meron binugbog na nga yung member ng OSAA, hindi mo pa rin isisibakin yung manambugbog? Wala pa rin yun? Wala pa rin palit sisibakin yung hepe o suspended yung hepe ng ng ahensya na yon? Di ba? Ibig sabihin, may tinitignan ka. Di ba? Mali. Pinasok sila ng mga na hindi naman nadamay sila, kumbaga dapat di na kasi yan ang dahilan kung bakit may under custody ng Senado na dapat igalang niya kasi ganyan ang mangyayari. Kung may nagkabarilan doon, hihintayin niyo pa, wala naman nasaktan eh. Biro mo katwira ng isang hepe ng ahensya diyan, wala naman nasaktan sa barilan eh. Kaya sabi pangatwira mo pala, okay lang pasukin basta wala masaktan? Gano'n ka nakakasiguro? Ha? Hindi lang sakit ang physically. Ang importante, yung mentally. Tandaan mo, hindi ka nga saktan, hindi ka nga tinamaan, hindi ka nabugbog. Pero yung mentally mo doon sa loob na phobia ka, yung putok ng baril, yung nervous mo, yung pamilya mo. Yun ang pinakamalaking damage, tandaan nyo. Dahil yung nasaktan ka, alam mo, nasagi ka, kapag-siksikan ka, gagaling yun eh. Pero yung utak mo, na bilang ikaw senador, hindi ka naman sanay sa gano'n, kaganon. Hindi nila naisip yun. Bakit? Kasi yung naratibo nila, galit sila sa mga Duterte. Oo. Ayaw nila isang tabi muna yung galit nila. Talagang galit sila. Kaya lahat na makita nila sa paningin nila, walang tama. Puro na lang mali. Di ba? Ngayon eh. So ano sabi ni Matibad? Hindi naman po kami gagawa ng gano'n. Ibig sabihin, yung paglusob sa amin, kung hindi po kami nakipag-coordinate sa leadership. Ibig sabihin, si SP Soto. Yari ka, parurusahan ka ni Senator Dante Marcoleta na titirahin ka niya sa maghapon dyan sa Senado na pananagutin ka niya. Hindi ko alam kung paano gagawin dyan. Dapat yan, Sinabi niya yun, ha? Sana huwag niyang itanggi sapagkat naririnig ng mga kasama ko. Pero ano ba sinabi niya? Hindi ko naman, nag-coordinate niya sa akin, pero hindi ko niya alam na magkakaroon ng paghuli kay Senador Bato. Hindi niya alam na dadating eh. Hindi daw niya kasi alam na darating si Senador Bato. Hindi mo alam na talagang pinakakabantay-bantay mo yung araw na yun sapagkat nararamdaman mo na baka may mangyari nga. di ba? Para makasiguro Sandali. ka, sige nandito lang kayo, magbantay kayo. Be vigilant. Siyempre, para Hindi mo alam pero bantay na bantay yung mga NBI doon nagpaalam sa'yo. Paano yun? makasiguro. Sabi, mas natunugan ng NBI yung pagdating ni Bato kesa sa inyong ikaw, Senate President, na ikaw ikukudita? Dapat ikaw makatulog doon, kayo? Come on, di ba? Tayo. Kaya nga masakit ang loob eh. Oo, di ba?
So, ibig sabihin, meron na rin silang hint na darating talaga si Bato sa araw na kasi nagdatingan yung NB. Kung wala silang hint, hindi wala silang Wala silang hint, pero nag-double sila. Effort. Hindi nila pwedeng, hindi sila pwedeng mag-lower na. We cannot take it we cannot take this lightly. Dito nakasalalay ang ating pamumuno. Ang ating leadership, ang kanilang leadership. Baka kung tayo medyo lumag-luwag na ito, tumagilid tayo. Ayaw nila yon. Pero hindi totoo na mayroong Senate coup. Ito'y nangyayari sa buhay ng Senado. Yes. Anytime, any day, it could happen. Ang minority, wala nang ginagawa. Lalo na kung alam nila na sila ay na tumatagilid sa paggawa ng mga batas. Siyempre may pagka-disgusto na rin. Sabi niya nila si Kiko daw ipapalit sa Senate. Kasi siyempre, siguro si Kiko, kaya niyang tangayin si Ligarda. Di ba? Siyempre, ayaw siguro ni Ligarda kay School Bukol, kay One Ball. Siguro, ang gusto ni Ligarda, Pink Lawan din. O kaya, pamumuno ni Cayetano. No? Ngayon, pag natakbo si Kiko bilang Senate President, mapipilitan si Ligarda po lumipat. At sasama yung 2 bilyar siguro. Parang gano'n ang iniisip nila. At malalaman natin sa Monday yan. Pero kung ako sa kanila, huwag nila ituloy yan eh. Kasi pag yan sila Kiko mamamuno dyan, wala nang investigasyon sa flood control. Maniwala kayo. Ayaw nilang imbestigahan ang flood control. May narinig ba kayo sa mga Pinklawan nag-imbestiga ng flood control? Yung talagang sa simula, oo. Pero ngayon, wala kayo nakita na dapat panagutin yan. Hindi, magsasalita lang sila, panagutin dapat yung mga yan. Pero alin yun? Alin tinutukoy yung panagutin? Si Sara? Di ba? Palagi nilang nilalayon, palagi nilang nilulunggati. Sabi nga nila. Yes po. Nais talaga nila yan. Sana makuha natin para yung mga bills natin, tayo naman ang maunang Ma-overturn yung... pero sasabihin nung isa, a Senate coup, sabi niya. Like, a Senate coup, like rebellion. Rebellion is a continuing crime. According to jurisprudence, is a continuing crime. Naku, delikado pa pala kayo dyan. Saan ka naman nakakita ng... Para bang merong isang jurisprudence na nagsabi na pinagkumpara yung Senate coup at saka yung unang-una walang Senate coup. Yung pag-takeover ng leadership. Ng leadership, opo. Is a common occurrence. Nangyayari talaga yun. Totoo. At sila alam din nila na talaga nangyayari talaga Alam nila yun. At walang illegal doon. Walang illegal doon. Alam mo, gustong-gusto ko talaga magsalita si Senator Dante Marcoleta. Bakit? Pag nagsalita siya, di lang buo yung boses niya. Yung sinasabi niya makahulugan. Hindi siya sasalita ng basta lang na kagaya ng Pinklawan. Hindi ako asal sa lahat ng Pinklawa. Maraming matalinong Pinklawan. Si Dilawan, si Guanzon, si Erice, marami. Pero itong mga ibang Pinklawan, ang pa-plastic grabe. Grabe, makikita mo yung pananalita niya. Magsasalita ka lang, may kodigo ka pa. Ay, kailangan ganito gawin natin. Tapos wala sa puso siya sabi, hindi ko to si Senator Marcoleta. Ganito, yung style nila, pati si mga Pinklawan, tingnan mo si Virus, pag na-interview mo, kasi ganito, mahal ko talaga ang Pilipinas. Pero ganito gawin natin. Itigil na lahat ng mga ganyan. Ganito. Di ba? Si Teriling naman, ganun din. Si Teriling naman, style ni Teriling, ganito. Dapat si Bato, panagutin. No? Dapat, ganun. Hindi pwede yun. Tama. Gagawin pa yun, no? Saka dapat, si Bato, kita mo, PMP chief siya. Tama ba yun? Wala sa hulog yung mga salita niya. Hindi mo lang, ano ba talaga? Parang pag nagsasalita si Triling, ano sabihin mo? Di ba ganun? Parang ito, salita nyo, dapat si Bato, panagutin Kasi kita mo, PMP chief siya. Di ba? Ganun na lang ba yun? Hindi tama yun. Dapat, alam mo talaga, itong si Sara, yan tama ba yun? Biglang gaganon siya, adlib ko, chorus, hindi mo alam kung anong niya Wala sa puso yung sinasabi. Ang nangingibabaw sa kanila sa panalita nila, yung galit nila. Huwag niyong itanggi, tandaan nyo, dahil nakikita namin. Pag sinabi mo sa isang tao, mahal kita, nararamdaman ng isang tao kung talaga sinabi mong mahal mo siya. Tama, mali. Ganon din yun sa mga kausap mo. Bakit niya ikukumpara nga Tanong mo sa kanya, asan ang jurisprudence na ikunumpara yung takeover ng leadership sa Rebellion. Isang rebellion. Pero sinabi ang jurisprudence that rebellion is a continuing crime. Pero hindi niya kinumpara sa pagpapalit ng liderato sa Senado.
Iba yung ko sa gobyerno. Doon lang magaling yung isang yun, sa kagaganon eh. Ganun ba? Nagpo-post ng ganun-ganun, hindi naman niya naiintindihan ang pinopost niya. Kaya nga kung minsan makakapagsalita ka sa Pero, Sen, ito naman ang punto. Sinabi na ho ng Pangulong Bongbong, di ba, Nelson? Yun nga. Walang pag-aresto. Wala. Wala ding NBI. Walang NBI, walang gagawin paghuli kay Senador Bato. Hindi. O sino sinunod nila? Si Terineling? Wala pala pag-aresto eh. O, sino paniniwala namin Pangulo? Itong bongit na to eh. Sino paniniwala namin bongit? Si Terineling? Siya may warrant eh. Nakita niya warrant. Ano yun? Peki ba yun? Tapos kumilos yung ahensya ng gobyerno. Ano yung kagustuhan? Di sumusunod sa'yo? Hindi, nalilito lang ako. Aarestuhin. ganun pala, di dapat sana yung ombudsman, ang una niyang binanatan, yung mga NBI na nagpunta nung Lunes, at saka sinubukan kaming pasukin, binarena pa yung isang pinto na namamagitan sa GSIS building at saka sa amin, doon sa second floor. Ba't nila ginawa yun? May mga baril pa. Paano nga? Bakit yung kusa na talagang nagtatanggol lamang sa kapakanan ng kanyang mga Sa pagkat yung trabaho talaga nila. trabaho niya yun? Nag-fire ng firing shot. You did not even assume the regularity of his function. Diyan mo makikita. Dapat pala masuspend din. Paano yung sumuntok doon sa... Ayun. Dapat. Siya wala pang complaint eh. Biri mo, sinuntok, nabugbog doon. Wala, hindi nyo napagtanggol. Para ang aping-ape, yung pinasok. Ano ba, bahay ako. Pinasok ako ng mga magnanakaw. Ang aping-ape, yung mga magnanakaw. Yung pinasok, walang pakilap. Hindi kasi ikaw niya si Bato hulihin eh. O sige, palagi natin huhulihin si Bato. Ha? Wala lamang parusa yung binugbog. Yung pinasok yung Senado bilang na ano yung nagambala yung mga Senado, walang parusa yon. Walang komplete eh. Samantalang isa, binugbog na nga yung isang membro ng usahan namin. Kaya pala sinisigaw niya, tinutupad ko lang yung trabaho ko. Umiiyak pa di ba? Yung sabi nung usaa, nung binubugbog siya duguan eh. May nagdemanda na siguro, pero yung ombudsman may ginawa. Wala. Dapat, ang una niyang ginawa, sinuspend din niya si Melvin Matibag. Oo nga. Ba't pinayagan mo yan? Anong ginawa mo rin? Di ba? Po, ang naunang sinuspindi, Yun talaga dapat, di ba? tumarbaho na, depende. Guri mo, happy ka, hindi mo alam, sumugod yung ano mo doon. Ano ba talaga? Sumugod o pinasugod o kung nagkusa o inutusan? Ano ba talaga? Di ba? Sa hanggang Dinidepensahan lang kami, pinoproteksyonan kami. Anong masama doon? Oo nga naman. May binaril ba siya? At saka mukhang hindi sumusunod, Sen. Kasi sabi ng Pangulo, huwag kayo dyan sa NBI, umalis kayo dyan. Andun uli eh. Huwag kayo sa Senado. Hindi, sabi naman ni Matibag, wala namang NBI doon eh. Ayun Sino nga. naman nagkasabi ng totoo sa dalawa? Wala Di ba? Wala daw MBI doon. Ano yung mga nagbabaray na doon? Nasuot na uniform eh. Hindi ba MBI yon? O pinagsuot na ng uniform. O sige, nagsuot na ng uniform. I-verify yung tao na yon. May CCTV, may camera naman eh. I-verify kung talagang empleyado yon. Di ba? NBI sa Senado, nasa GSIS pala. Alin Hindi ba yan dito ang totoo? Hindi yan ang usapan. Mali-malit ang usapan. Nililibang lang tayo ng mga yan. Sinasakyan nila ang issue. Ba't walang coordination? Maski sa babae tagapagsalita. Hindi naman kanya, siya nagpatunay, tsaka yung Matibag na walang NBI. Sabi naman ni Pangulong Bongbong, umalis kayo dyan. Nandun nga. Parang walang coordination eh. Dapat nagko-coordinate kayo bago kayo magsalita para hindi kayo nahuhuli. Diba? Technically naman daw siya talaga wala sa Senado kasi dingding lang mapagitan eh. Noong GSIS sa kanilang Senado. Nasa GSIS yung Lunes. Noong Lunes nasa Senado talaga sila. Kasi naman nag-coordinate daw po. At saka sabi Tsaka may nakapasok din. yung malapit. May nakapasok din. Anyway, Sen, magkape muna kayo. Tuloy natin itong ating kwento at interesado pa po ang ating mga kabayan. Pagbabalik natin, mamaya yung putukan mismo. Ayan. Yung nandun sila sa loob eh. Kasi ang balita natin, nagtakasan yung iba. Nagtakbuhan daw bago pa mangyari yun eh. Tsaka lahat po nag-live. Sen, iniintay namin na mag-live kayo eh. Ayun nga. Yung Facebook Live. Ikaw ba naman minority? Kayo mga umuwi kagad. Yun na lamang yung nagputukan, hindi lamang kayo kumontak. O hindi lamang kayo tulungan nyo to, wala kayong pakialam. Siguro iniisip nyo sana may mawala doon. Para talagang mawala, yung leadership mapunta na naman sa inyo. Kaya hindi nakakapagtaka lang eh. Di ba? Ang isang bahay na iniwan ng isang magulang. Kapag yung bahay alam niya, yung mga kamag-anak niya doon ay nag-aaway-away. Yung kamag-anak mag-aalala eh.
na, tatawag yan, ba't kayo nag-away-away dyan? Di ba, ganon? Maliban na lang kung ayaw mo yung kasambahay mo, yung kasama mo sa bahay. Hayaan mo sila mag-away-away doon, basta ako dito ako. Magpo-probinsya muna ako. Ganun lang yung kasimple. Kasama nyo, nag-live kayo po. Hindi ko ugali, nagla-live. Ganun ba? Hinahanap ko si Enrico eh. Hindi, nagugutom na ako dahil sa... Oo nga. Ito, teka lang muna. Dito lang muna tayo kay Robin Padilla. Dito po si Robin, baka daw mabalik sa bilibid. Na tatanggalin daw yung pardon. No? Ayun lang, ano lang to, hindi to sigurado, pero ito yung mga post na napakarami ngayon. May mga political vlogger o attorneys vlogger na hindi ko alam kung attorney yun. Na sabi, ang absolute pardon mo ay hindi ibig sabihin ay forever. May punto siya dito kasi sinerge ko talaga pwedeng tanggalin. Ang yabang mo masyadong umasta. Baka akala mo ay presidential pardon ay hindi pwedeng bawiin. Mag-isip ka ulit, kaya ang pardon ay nakuha sa pamamagitan ng pandaraya o mali impormasyon na walang bisa ito. Ang panuntunan ang anumang pandaraya ay magpapalawalang bisa sa lahat. Ang kinahinatnan ng pardon ng nakuha sa pagsisinungaling ay itutuloy na walang bisa sa harap ng batas. Void ab initio. Pwede. Sinerge ko, pwede mangyari talaga. Ang isang tao na pardonan at naagawa ng paglabag sa matindi sa batas, kagaya ng obstruction, parang pagkakampi sa isang, si Bato nga, sinabi, kung pinatakas niya, maaring mawala yung pardon niya. May ganun ha. Ang resulta, balik kulungan para tapusin ang original na parusa. So, kaya nagpardon siya kasi may parusa pa siya dati. Ngayon, pwede siyang bumalik sa kulungan ng isang tao, sabi, nabasa ko, hindi ko alam kung totoo, ay mga nakikinig na abogado dyan, ano nyo kung totoo hindi. No? Na pwede na bumalik. Ang katarungan ay hindi lang tungkol sa pirma papel. Ito ay tungkol sa katauhan ng likod ng panghingi ng tawad. Marami po. Nasabi, lagot ka, Padilla, yung pardon mo daw mawawala. Ayan. Mayroong balit. Yan. Prudential pardon na nagpalaya kay Senator Padilla, maaaring bawiin. Pwede. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Naghanap sila ng butas. Kinakampihan nila kunwari, batas, sumunod kayo sa batas. Kasi nga, galit sila sa mga Duterte. Pero yung pangangatwiran, na kung iisipin mo, sige, eto, tama. Ipalagay mo na hindi naman Duterte ang inaaresto. Hindi Duterte inaaresto. Payag ka, kalahi mo, dadalhin sa ICC, ang lilitis ang ICC, sabi niya ni Senator Dante Marcoleta yung si Carpio, pinahiya niya si Carpio. Paluluhurin ni Carpio ulit yan. Bakit? Anong sabi niya? Mas matanda ang Supreme Court, sabi ni Senator Dante Marcoleta, kaysa ICC. Ang Supreme Court, 100 plus na umiiral sa Pilipinas. Tapos, ang ICC, paiirali mo dito? Di ho ba? Anong klase yun? Mga kababayan, sige nga. Di ba? Tapos papayag ka? Dahil pumapayag kasi kayo kasi Duterte ang nasasangkot, mga DDS. Pero kung di Duterte, hindi kayo papayag. So, ibig sabihin, malamang, 100%, hindi kayo papayag. Oo, bakit? Isipin nyo yung China, sample ko yung China. Ano yung damdamin nila? Mahal namin ang WPS, ang Philippine Island, Pag-asa Island, mahal namin. Ayaw namin, binubomba nyo yung mga Coast Guard doon sa WPS, dyan sa West Philippine Sea, binubomba nyo, mahal namin. Ayaw namin, ibang kalahi. Ayaw namin, ang dayuhan, doon kayo, mga makapili. Tawag, ang word din sila makapili. So, ibig sabihin, kaya nasabi nila makapili, kasi sa pagiging traidor ng isang Pilipino sa Kabanyaga. Tama? Kasi makapili. Ngayon, pumapayag ka, yung nagsabi ng makapili, yun ang pumapayag ngayon na dalhin yung mga DDS sa dahig. So, ibig sabihin, hindi siya katwiran, kaya mo dinala. Gusto mo pumapayag ka, dalhin mo si Tatay Digong o si mga DDS sa dahig, kasi galit. Hindi katwiran. Doon nakikita, tandaan nyo. Malalim yan. Di ba? Mag-aral. Ito, matapos na tayo dyan kay Robin Padilla. Dito tayo kay So, balik tayo sa ating talakayan. Tuloy na natin. Nandun na tayo sa balita, Sen, ay nabanggit naman ito ni Senate President Alan Cayetano. Yung mga kasama niyong ngayon ni minority ay maagang nag-alisan. Nagtataka kami ni Jen kasi alam nila na may paparating na impeachment complaint, di ba? Yung articles of impeachment, dadating So kung excited sila at gustong-gusto nilang impeachment na ituloy, dapat hindi sila umalis. O bakit? Natimbrehan kayo? Nahuhulihin na dyan? At ano man ang mangyari? Di ba, nakikita nyo sa mga vlogger, ano man ang mangyari, hindi sila papayag uhulihin si Bato. Yung oras na yon. Uhuli na talaga.
Vlogger nga nakakaalam eh. Ng loyalista, pati mga pinggawan eh. Kayo pang mga senador ng minority, hindi nyo alam yon? Impossible! Ito yung pagtanggap pa lamang, Oh, ha? yung pagtanggap. Pagtanggap ng Oo. articles of impeachment. Hindi, ayan Oo. yung dumating eh. Kaya lang dumating ito, tapos na yata yung ano? Hindi, bago po. Bago putuhan. Yata, ano ha? Ayun. Ang... Hindi naman natin sila masisisi doon. Kung ayaw nila, ano magagawa natin? Oo. Baka naman siguro, as early as that day when the complaint is supposed to be transmitted to the Senate, Apo. they're already resigned to the idea that, these guys are 13 already. Mhm. Oh. Wala na kaming boto. Baka naman, sa akin lang naman, Opo, baka opo. naman ayaw na nila, hindi na sila interesado, kaya umuwi na sila ng maaga. Maaga. Ako naman, ayaw ko mag-ascribe ng kahit anong ano sa kanila. Oo. Ayun. Kasi, ang totoo niyan, yung iba naman talagang umuwi ng maaga, Opo. ano? Okay, Ako lang kung minsan nang hindi umuwi ng maaga, kaya kung minsan nag-apologize ako sa mga kasama ko. Kasi, alam mo ang tradisyon doon, habang ang senador nandun, walang uuwi eh. Kaya kung minsan, Walang uwi sa staff niya. napapaano ko sa ginagawa ko. Alas 9 na pala, hindi ko alam, kaya magsosorry ako sa kanila. Oo. Ngayon, kung mo alas 7 na ng gabi, Oo. alam ko, nagsiuwi na. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan kung sino yung tumawag sa aking mga staff. Yan. Oo. Nanginginig yung boses ng isa na tumawag sa akin, Sir, pinapauwi na po kami. Sino nagpauwi sa inyo? Siyempre, ang pagkakaalam ko, pinauwi sila nung sino may dapat magpauwi. Opo. Opo. Oo. Basta may tumawag po kasi rito na kasi raw po may mangyayari. O, mo, hindi pa nangyayari yan. May mangyayari na timbre yan na. Huwag kayo yung mga minority, sasabihin nyo, umuwi kasi kami may probinsya eh. Yung isa talaga, tinupad pa talaga eh. Siguro ula ko doon kay Kiko Matching kay Matching, ula ko doon hindi naman talaga pupunta ng Pag-asa Island yun eh. Tinuloy lang niya siguro para hindi siya mapagkamalan. Ay ako may lakad ako. Diba? Tinuloy lang talaga nila yung kanya-kanyang lakad nila. Ay ako may lakad ako, ganun-ganun, may lakad ako. May lakad, papunta akong ganyan, papunta akong ganito, papunta akong ganyan. Ikaw, senador ka, umalis ka gabi na, tutuloy mo pa rin yung lakad mo, pagpapabukas mo na yun. Di ba? Dahil huliin po si Senator Bato, ang tumalilis na nga po yung marami. Naiiya sila sa akin, umuwi na kayo. Nanginginig na yung isa eh. Pinauwi ko na rin sila. Oo. So sa mga empleyado, meron talaga nagsabi. May nagsabi, magsiuwi na kayo. Okay. Kasi ang lumalabas na po Pero tama kayo na siguro 11 pa naman sila. Meron man lang isa o dalawa na gano'n man lang na bilang tingnan naman, natin kasi articles of impeachment, nagtawag mahalaga kami ng ito eh. caucus. Hindi ko lang alam kung yung caucus sinabi ni Alan kung kasama sila. Pero pwede naman eh. Mag-senators caucus nga daw po eh. Wala naman kaming... Hindi ko masasabing all senators caucus yun. Basta ang alam ko, in-extend Nagpatawag namin lang. kasi, guys, sabi ni Alan, baka pwede namang mag-stay kayo ng konti kasi tumawag na paparating na yung magyahatid ng ano. Tinawag nga niya yung official namin, yung asawa ni George Garcia ng Comelec. Opo. Siya yung official na tatanggap doon eh. So binibrief niya kami. Oo. Habang nagbibrief, hindi nga natapos na nagputukan eh. Oh. Ano ba yun? Oo. Ano yun? Ang akala naman kasi ang lumabas po ngayon sa mga report ay sinabihan daw yung apat na kasama yung senador na umalis na kasi nga May mangyayari. may mangyayari, parang nakatanggap daw ng paunang tip kaya Ang apat sa amin. Opo. Yung apat sa yung yung mga nasa Malis. kabilang side. Hindi Kaya ko alam nagalisan. sino tinawagan sa amin. Ayun nga raw po sa inyo, yung nireklamo nga po ng mga kasama ninyo, ba't sa amin niya wala man lang nagsabi? Bakit yung... Wala nga. Nalaman ko lang na Hindi. Isasabi ko sa inyo na walang pinagkaibahan doon sa isang di ba, sa bahay nyo. Marami kayong kasama sa bahay nyo, di ba? Ilang kayo magkakasama sa bahay nyo? Halimbawa, mga 10 kayo, di ba? Nangyayari yan. O kaya, 8 kayo sa bahay nyo, ha? Umalis yung isa sa inyo. Alam na may nangyayari sa bahay nyo, ha? May away nangyayari sa bahay mo. Hindi ka lamang kukontak doon o babalik doon. May nagkakagulo yung iniwan mo sa bahay. Maliban nila kung guide ka sa mga kamag-anak mo, wala akong pakialam dyan kala kuya. Magkagulo kayo dyan, basta ako dito ako sa party, magpuprobinsya muna ako. Ganun kasimple yun. Yan, senador yan, mga yan. Di ba? itong mga staff ko Oo, pinaalis na rin nakikiusap pala. na mga alas 7 ng gabi yun. Sige, ako umuwi na kayo, sabi ko. Ayun, tsaka nagkaputukan. Pero ito kasi nung Monday, di ba, sabi, nag-coordinate po ang mga NBI kay noon ay Speaker
Senate President Tito Soto. Pero nung nawala na po siya, ito bang Sinabi nga daw, alas Oo. 7 ng gabi, nandito kami para arestuhin si Oho. Senator Bato. Opo. Hindi ko ako si SP Soto. Kayo naman ba't yung arestuhin dito? Alam nyo naman wala rito yun. Oh, Di yeah. ba yun? Di ba yung una mong reaksyon gano'n? Opo, yun ang sitwasyon talaga. Oh. O sabi ko, ano sinabi mo? Kasi habang pumupula yung mga mukha nila, nakikipag-usap ako sa kanila. Oho. Andito si SP, katabi niya si... Sa lounge na po ito, Sen. Sa lounge. Oo. Ito si SP, andito si Sherwin Gatchalian, nakatayo naman si Migs, Opo. nakaupo rito si Kiko. Mhm. Umupo ako dito. Nagpakuha ko ng konting pagkain siyempre. Oho. Sa pagkakala ko naman, kasali naman ako ron Oo, senador din naman. Di ba? Pag senador naman talaga yun. Alam nga naman, di nila ako pakainin doon. Sabi ko, bakit ka ako? Ang popular. Malo, pinaplastic nyo lang si Senator Dante Marcoleta. Akala nyo, hindi namin naramdaman yan. Pinaplastic nyo lang si Senator Dante Marcoleta. Puro malagihin na yata. Hindi, kanya, ano lang kami. We are, alam mo na, boss. I love you, boss. Ganyan pa yung mga gano'n lang. Oho. Pero, ano pinakita ba sa'yo? Hindi pinakita. Hindi mo nakita? Hindi. Mhm. Ano sinabi mo? Kaya yung pinagtapat niya, you better coordinate with the... O saan? Teka muna, ba't hindi niya sinabi, huwag dito? Pag sinabi mong you coordinate with the OSA, well, siyempre ho. nagbigay ka ng approval na Gusip na yun. gagamitin ang Senado. Tama. Ang nangyari dyan, ganito, sa akin lang yung si School Bukol, alam niya na siya nagpumayag na pumunta dyan para pahulo si Bato. Natutunugan niya, ipapalitan siya ikukudita siya Si Bato ang pag-asa nila para iboto. Isa sa mga boto na pang 13. Kasi kailangan ng 13 Nakutunugan niya si Bato darating. O kaya hindi niya sigurado darating si Bato at para sigurado, pinayagin ng NBI para mahuli si Bato, ma-hold doon sa baba. Mapigilan, in the same time, maaresto na, mapigilan, makaboto. In the same time, nahuli na rin. Yan ang ano niyan. Ang tawag doon, napipredict mo yung pwedeng mangyari para sigurado, papuntahin ko na itong mga to para hindi na makaboto si Bato. Hindi ang nagsasabi yung pagkakataon, one bull. Huwag ka magsisinungaling. Ang nagsasabi, nagkukwento sa amin yung pagkakataon pati pangyayari. Ibig sabihin, dito mismo sa loob ng Senado, Opo. Huhulihin. isasagawa ang paghuli sa isang sitting and incumbent senator of the Republic. Tignan mo, grabe. Wala bang implikasyon sa iyo yan? Oh. Ikaw, Tapos si Bonget, ganyan lang. Ang pinuna niya, pinagtanggol niya, hindi sa gobyerno nang galing ang putukan. Tumawag naman si Bonget Tumawag siya di para yung mga yan, ano yung kalagayan. Tumawag yun dahil para ipasabihin kung ano yung nangyari. Iba yun. Kung ako ang Senate President, teka muna. Oho. Una muna, tingnan ko nga yung warrant of arrest. Tingnan, sino ba kayo bang Kayo ba hahanapan ko mag-implement lang yan, sila ng proper documentation kung sila talagang magsasagawa at bakit dito. Hindi ko sasabihin kailanman na makipag-coordinate. Parang binigyan ko ng approval ang mismong ang Sergeant at Arms. Dito mo siya hulihin. Iba naman ito Boss, sa prinsipyo ng paggagalangan ng 2 o 3 bahagi ng ating pamahalaan, huwag naman ganito. Itong mga ibang nagkukomentaryo, puro politika na lang Inaano daw namin, nagkakanlong kami ng kriminal. Kinukup-kup niyo raw ang isang fugitive. Sabi nga gano'n, di ba? Paano naging fugitive yung tao? Sinasabi ko nga na walang basihan yung ICC na yan. Yari, kaya painggan nyo to, napakalaga nito. Sasabihin si Senator Dante Marcoleta, Carpio, painggan mo to, sasabihin tungkol sa ICC na to. Dahil nga meron tayong sariling batas. Ibig mo bang sabihin, sa nakikinig lahat sana yung mga gumagawa ng mga komentaryo, lalong-lalo na yung retired justice ng Korte Suprema, no? Napakagaling ng tao na yan Tatanong ko lang sa kanya ganito. Carpio, makinig ka. Ikaw ba naniniwala na ang Philippine Supreme Court ay mas mababa sa ICC? Yan. Sagutin mo. Kaya niya ba sagutin yun? Ay, tsak, Hindi nila sapatandaan kung sino mas nauna, ICC o Supreme Court Ito na lang yung sa Pilipinas, yung paggalang natin sa batas sa Pilipinas. Kaya nga may Supreme Court sa Pilipinas para sampayan ko talaga mga siwa sa atin ng ICC.
Pasan pa mga korte? Di ho ba? Oo. Hoy, Mhm. baka hindi mo alam. As of May 26 na ba ngayon? Ano ba na ngayon? Grabe, Grabe ka, hoy, sabi, hoy, Carpio, painggan mo to. Sabi si Senator Marcoleta. Paakisi pala pala. Oh, as of whatever. May 15. Kasusweldo lang namin, sir. Kaya matatanda mo. Ano? Oo. Kasusweldo mo lang? Kasusweldo lang po namin eh. Kaya alam ko po itong araw na ito eh. Oo. Kasusweldo mo lang? Yes po. Ano pong importansya ng may araw na Hindi, ito? kasi ang pagkakaalam po sa ngayon, Mhm. ang ICC is 24 years old. Mhm. Okay. Oo. May idea ka kung gaano katanda na ang Philippine Supreme Court? Oo nga, no? Ano ako nga? Ilan taon na ba? Wala akong idea, sir. 125 years na ang Philippine Supreme Court. Dito nga ICC, 24 anyos pa lang pala. na kaya lang naman nandiyan pa, meron pang naniniwalang mga ilang bansa. Oo. But I would like to believe about 70 countries hindi kasali. Oo. Ayaw nila ang ICC. At ang iba nga, pumupull out pa. Ibang kasapi na, O pumupull out ayaw pa. ng China. Wala ang China dyan. Mhm. Ayaw ng Russia. Ayaw ng Amerika. Amerika, ayaw. Tatlo. Sa malalaki. Israel, ayaw niya rin. Mhm. Tayo lang nagmamahal dyan eh. Hindi, Sa hindi ICC. nagmamahal dyan. Ayaw din nila yan. Ginagamit lang nila yan para huli ng mga DDS. Kasi wala silang makitang ebidensya dito kay Bato eh. Ang tanging nakapaghuli doon, ICC. Naniniwala sila kung mag-present sila ng ebidensya doon, naniniwala ang ICC kagad sa kanila. Yan ang ginagamit nila. Mukhang nagagamit kasi sa mga kalaban. Ay, yun ang hindi nakikita. Oo. Talagang ginagamit. Mhm. Walang basihan na eh. Wala na tayong treaty. Mhm. Carpio, makinig ka rito. Maski saan mo idaan. Maski idaan mo pa doon sa Rome Statute na siya nagbigay buhay ng ICC. Sinasabi pa rin doon, dadaan ka sa judicial system Ng ng Pilipinas. custodial state. Oo. What is the custodial state? Pilipinas. Oo. Kasi yung tinatawag nating due process, kahit saan, hindi mo pwedeng banggain yun. Mhm. Okay, maraming salamat sa inyo. Dito talaga napatunayan natin na nalusaw. At atong si Carpio talagang muling pinaluhod na naman ni Senator Dante Marcoleta. Siyempre, figure of speech. Siyempre, dito po, nalaman naman natin ang katotohanan at napakinggan na hindi binabalita sa mainstream media. Ayaw nila, kapag sa kanila, ikapupuna sa kanila, ng taong ikapupuna ng mali nila, hindi nila ibabalita yan. Pero pag nagkamali si Senator Marcoleta sa salita dito, babalita nila pa ulit-ulit yan, i-splice pa nila yan, di ba? Ganyan sila nag-aabang dyan kung magkakamali si Senator Marcoleta. Okay, maraming salamat, napuno ko naman kayo ng kaalaman, komentaryong punong-puno ng karunungan, at isang makabuluhang talakayan, isang masustansyang pag-uusap na naman ang inyong nalaman. Maraming salamat, ingat lagi kayo, paalam po sa inyong lahat.